Tinatawag natin ang araw na ito na araw ng kapahingahan, at sa araw na ito ang ating pinaka-pinagugulan ng oras ay ang pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Ito ay alinsunod sa ating pananampalataya na sa paghahayag ng kanyang salita ng Diyos, dito na ilalahad ang kaluwalhatian ng biyaya ni Hesukristo at sa pagkakaunawa natin kung gaano kayaman ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Dito tayo nakakatagpo ng kapahingahan ng ating kaluluwa na balisa sa ating mga kasalanan, sa ating mga ginagawa sa mundo, at sa pagpapaalala sa atin na ganito kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dito tayo muling napapalakas at nagkakaroon nga ng tunay na kapahingahan. At ngayon nga, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Tayo ay nandun pa rin sa unang kabanata. Sa umagang ito ang ating aaralin ay mula talatang 11 hanggang 34. Ito ay ang Ebanghelyo ayon kay Juan, kabanata 1, talata 11 hanggang 34. John 1:19 to 34. Ang babasahin ko po sa inyo ay ang salin sa Tagalog. Dinggin ninyo ang salita ng Diyos. At ito ang patotoo ni Juan, nang nagpadala ang mga Hudyo ng mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem upang tanungin siya, "Sino ka ba?" Nagpahayag siya at hindi nagkaila, kundi sinabi niya, "Hindi ako ang Kristo." At tinanong nila si Juan, "Kung gayon, ikaw ba si Elias?" Sinabi niya, "Hindi ako." "Ikaw ba ang propeta?" At sumagot siya, "Hindi." Kaya't sinabi nila sa kanya, "Sino ka? Bigyan mo kami ng kasagutang maaari naming ibigay sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Sinabi niya, "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon," tulad ng sinasabi ni Propetang Isaias. Ang mga ito ay sugo mula sa mga Pariseo. Muli silang nagtanong sa kanya, "Kung gayon, bakit ka nagbabautismo? Kung hindi ikaw ang Kristo, hindi rin ikaw si Elias, ni ang propeta." Sinagot sila ni Juan, "Nagbabautismo ako sa tubig, ngunit may nakatayong kasama ninyo na hindi ninyo kilala. Siya ang dumarating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat na magkalagman lamang ng kanyang sandalyas." Nangyari ito sa Betania, sa kabilang ibayo ng Jordan, kung saan nagbabautismo si Juan. Nang sumunod na araw, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya at sinabi niya, "Tingnan ninyo, narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang binanggit ko sa inyo. Kasunod ko ang lalaking mas una kaysa sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin. Hindi ko siya nakilala, ngunit ako'y dumating at nagbabautismo sa tubig upang siya'y maihayag sa Israel." Pagkatapos nito ay nagpatotoo si Juan, "Nakita ko ang Espiritu na bumaba gaya ng isang kalapati mula sa langit at nanatili ito sa kanya. Hindi ko siya nakilala, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, kung kanino mo makikitang bababa at mananatili ang Espiritu, ay siyang magbabautismo sa inyo sa banal na Espiritu. Ngayon ay aking nakita at pinapatotohanan ko, siya ang anak ng Diyos." Ito po ang salita ng Diyos at nawa ay pagpalain niya ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras nga na ito kami ay may paghahangad na mula sa inyong salita kami ay maliwanagan ng kaluwalhatian ng inyong biyaya sa mukha ni Hesukristo. Kami ngayon ay
pagbabasa mula sa Ebanghelyo ni Juan na nilalahad sa amin ang buhay, ang mga pagtuturo, ang mga gawa ni Hesukristo. Nawa nga ay buksan nyo ang aming isipan na tunay na makita ang kanyang kaluwalhatian, di tulad ng mga Pariseo na nasa kanilang kalagitnaan na ang Panginoon, ngunit hindi nila nakikilala na siya ang Kristo. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sa pakikinig namin ng inyong salita, pagninilay-nilay sa Ebanghelyong ito, ay tunay naming makilala ang kaluwalhatian ni Hesukristo at makita naming siya ang nag-aalis ng kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang talatang ito ay binigyang buod ni Juan na sa talatang 19, ang sabi niya, ito ang patotoo ni Juan. Ito ay pagtutuloy ng kanyang kwento mula sa unang bahagi ng kanyang ebanghelyo na sinabi niya sa talatang 6, meron ng isang lalaki na sinugo ang Diyos at ang pangalan nito ay Juan. Ngayon, ang pangalan niya ay John at alam natin na ito ay The Gospel of John, pero magkaiba pong John yan. Ang tinutukoy ng manunulat na si John, si John the Apostle yung manunulat, at ang kanyang tinutukoy ngayon at kinukwento ay si John the Baptist. At sa atin, kilala natin si John the Baptist, pero dito sa kanyang pagsasalaysay, hindi niya binigyan ng pagkukwento kung sino si John the Baptist. Kung alam natin siguro yung mga description tungkol kay John the Baptist dahil sa ating pagkapamilyar sa ibang mga ebanghelyo na si John the Baptist ay nangangaral, sa ilang siya ay nakasuot ng kakaibang pananamit at kumakain ng kakaibang pagkain. Siya dinudumog ng mga tao at siya ay nagbabautismo. Hindi binigyan ng ganong background nitong si Juan, itong si John the Baptist. Kundi ang kanyang gustong bigyang diin tungkol kay John the Baptist, simula pa doon sa unang bahagi, ay na itong si Juan, si John the Baptist, ay sinugo ng Diyos para magpatotoo tungkol kay Jesus. At ang gusto niyang ilahad sa atin ay kung ano ang patotoo ni John the Baptist tungkol kay Jesus. At pagdating nga dito sa talatang 19, ay dito niya ibabahagi sa atin kung ano nga yung naging patotoo ni John the Baptist tungkol kay Jesus. At maaari tayong tumalon doon sa talatang 20, kung saan dito na nga lumabas si Jesus, dito nagpakita si Jesus, at dito ang pahayag ni John the Baptist tungkol kay Jesus. At ang kanyang sinabi, tingnan ninyo, narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dito natin makikita kung ano yung tinutukoy ni John na pahayag ni John the Baptist. Ganito na lang talaga natin pag-ibahin si John saka si John the Baptist, ay yun naman talagang tawag sa kanila. So, ito ang gustong ipakita ni John tungkol sa pahayag ni John the Baptist sa talatang 20. Ang sinabi ni John the Baptist noong nagpakita na si Jesus, tingnan ninyo, behold, narito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapansin natin ay ang ilang bagay na mapupunan natin tungkol sa kanyang sinabi ay ang kanyang pagpapakilala is napaka-specific na katangian ni Hesukristo. Hindi niya sinabi ito si Jesus, o hindi niya sinabing ito ang hinahanap niyong Kristo. Kasi nga, ang konteksto ng ating binabasa, may nagtatanong kay John the Baptist, ikaw ba yung Kristo? Ikaw ba yung propeta? Ikaw ba si Elias? At hindi niya sinabi na ito na yung hinahanap nyo. Hindi ako yung hinahanap nyo, at yun yung kanya sinabi tungkol sa kanyang sarili, hindi ako ang Kristo. At nung dumating si Jesus ay hindi niya sinabing, ito yung Kristo na hindi ako. Kundi ang kanyang tinuturo ay ito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. At ito ang sa kanyang pagkakasabi, nais kong
ipaunawa sa inyo itong mensahe na ang pinakamahalagang maunawaan tungkol kay Jesus ay na siya'y nag-aalis ng kasalanan. Ang pinakamahalagang maunawaan natin tungkol kay Jesus ay na siya'y nag-aalis ng kasalanan. Itong na si Jesus ang Lamb of God that takes away the sin of the world. Makita natin na walang naghahanap nito kay John the Baptist. At hindi ito ang hinahanap sa kanya. Ikaw ba yung Lamb of God? Ikaw ba yung mag-aalis ng aming kasalanan? Hindi yun ang hinahanap ng mga Pariseo nung siya ay nilapitan. Pero ito ang nakita ni Juan na pinakamahalagang ilahad tungkol kay Jesus. Maingat ako sa pagbibitaw ng ganitong mga salita at mga ilang araw kong pinag-isipan kung tama bang sabihin ito ang pinakamahalaga. Dahil kapag babanggitin ko yan, ibig sabihin ay tinuturing ko ang ibang bagay tungkol kay Jesus na hindi kasing halaga. Pero hindi ko sinasabi, ang kailangan linawin, ay hindi ko sinasabi na ito ang pinakamahalagang katangian ni Jesus. Hindi yun ang aking sinasabi na mas mahalaga itong katangian ni Jesus kaysa sa iba. Kundi, ito ang pinakamahalagang maunawaan natin. Ito ang pinakamahalaga at pinakauna dapat na makilala natin tungkol kay Jesus. At ito ay makikita natin sa dahil doon sa fact na si John the Baptist, ito ang kanyang unang pagpapakilala kay Jesus. Ito ang kanyang nakitang kailangan niyang i-emphasize tungkol kay Jesus over everything na hinahanap sa kanya ng mga Pariseo at sa mga haka-haka tungkol sa Kristo, sa propeta o kay Elias, kundi ang nakita niyang kailangang bigyan ng diin ay na si Jesus, ang nag-aalis ng kasalanan. Sino ba si Elias at bakit ito ang kanilang naisip na hanapin? At sino yung Kristo? Ano yun? Ito yung una ding beses siguro na binanggit ito dito na Kristo sa kanyang salaysay. Yung salitang Kristo ay Grego na translation ng salitang Messiah. At yung Messiah naman ay ibig sabihin nun ay binuhusan ng langis. At ito sa kaisipan ng mga Hudyo ay ang ibig sabihin kapag ikaw ay binuhusan ng langis, ikaw ay pinili ng Diyos. Makikita natin ito na seremonya sa pagpili ng Diyos sa hari, sa punong pari. Ito ang makikita natin. Noong si David ay pinili ng Diyos na maging hari habang naghahari pa si Saulo at sinabi kailangan kong alisin sa kanya ang kaharian, ibibigay ko sa iba, ay nagsugo siya ng propeta na buhusan ng langis, itong si David. At makikita natin sa maraming seremonya sa Lumang Tipan ay ang pagbubuhos ng langis ay ang pag-identify ng mga bagay na set apart by God. Ito yung mga pinili ng Diyos para sa kanyang paggamit. Ito din ang ginagawa maging sa mga utensils na gagamitin para sa pagsamba. Ito ay bubuhusan ng langis. So ito ay ang Messiah o ang Kristo na kanilang hinahanap ay isang expectation ng mga Hudyo na mayroong dadating na pinili ng Diyos. Itong si Elias ay bakit naghahanap ang mga tao ng Elias? Ang alam nating kwento kay Elias, si Elijah, ay na siya'y kinuha ng Diyos sa isang nag-aapoy na karwahe at hindi siya nakita. At makikita natin sa pagtatapos ng Lumang Tipan sa aklat ng Malakay, sinasabi, tingnan ninyo, isusugo ko si Elias bago ang dakilang araw. So, mayroong pinangako sa Lumang Tipan na isusugo si Elias. Sino naman yung tinutukoy nilang the prophet or ang propeta? Ito ay pinaniniwala ang tumutukoy sa Deuteronomy chapter 18 noong si Moises ay nag-deliver ng kanyang pamamaalam, ay sinasabi na sa pagyao ni Moises ay meron akong itatayo sa inyo na isang propetang tulad niya na magtuturo sa inyo ng tamang daan.
Ito yung sinasabing the prophet. Pagdating sa dulo ng Deuteronomy ay sinasabi, walang propetang tulad ni Moises ang tumayo sa kanilang kalagitnaan. So, meron pang expectation na tuparin ng Diyos na magbigay nitong pinangakong propeta. So, ito yung mga hinahanap nila. Ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang propeta? At lahat nanto sinabi ni John the Baptist, hindi. Noong nagpakita na si Jesus, ito ang kanyang pinahayag na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Yun namang salitang kordero, lamb, ito ay isang sacrificial lamb. Ang makikita nating sigurong reference nito ay maliban sa Passover lamb na magliligtas doon sa mga Israelita mula sa puot ng Diyos. Yung sa Isaiah chapter 53 ay meron doong sinasabi na siya ay parang isang kordero na nanahimik at hindi umimik sa kanyang mga kaaway dahil pinasan niya ang ating mga kasalanan. So, ito ang kordero ng Diyos at ang pagpapaliwanag nito kung hindi man alam ng mga tao kung anong ibig sabihin ng pagiging kordero ng Diyos ni Jesus, siya ang nag-aalis ng kasalanan. At ang aking mensahe, ito ang pinakamahalagang maunawaan natin tungkol kay Jesus na siya ay nag-aalis ng kasalanan. Ang ating ngang pinakakaluguran, ang ating pinakakapahingahan at kaaliwan ay namasilayan ang kaluwalhatian ni Jesus. At ito din ang ating pinakahihintay na ating kaligayahan pagdating sa langit na makikita natin siyang mukhaan. At sa pagpapahayag na ito ni John the Baptist, tayo ay itinuturo sa isang partikular na katangian ni Hesukristo na dapat nating kilalanin na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Bakit ito ang napakahalaga? Bakit ito masasabing pangunahin sa mga dapat nating matutunan tungkol kay Jesus? Ang una, ang magiging consequence kung ito ay hindi natin maunawaan ay magiging bulag tayo sa kanyang kaluwalhatian. Kung hindi natin makita na siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ay magiging bulag tayo sa kanyang kaluwalhatian. Makita man natin ang lahat ng ibang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang mabubuting gawa, ang kanyang kapangyarihan, at ito'y nasaksihan ng napakarami nung si Jesus ay nagmiministeryo sa lupa, pero dahil hindi nila nakikita na si Jesus ang nag-aalis ng kasalanan, sila'y bulag sa kanyang kaluwalhatian. Dito nga sa talatang ito, makikita natin sa mga Pariseo itong ganitong pangyayari. Dahil sila ay nakatingin sa panlabas at ang hinahanap nila ay yung ganong kaluwalhatian na ine-expect nilang makita in a Christ, in an Elijah, in a prophet like Moses. Ang iniisip nila ay isang impressive na tao. Yun ang gusto nilang makita, isang outwardly impressive person. Pero dahil ganoon ang kanilang expectation, at sinabi ni John tungkol sa kanila, kasama ninyo siya. Nandiyan na siya sa inyo. Sabi ay, nakatayong kasama ninyo na hindi ninyo nakikilala. Nandun na siyang nakatayong kasama nila pero hindi nila nakikilala sapagkat sila ay nakatingin sa mga ibang bagay. Nakatingin sa ibang mga kadakilaan at hindi nila nakikita si Jesus na nag-aalis ng kasalanan. Kaya nga, dito nakikita natin kung paanong maaaring maging bulag sa kaluwalhatian ni Jesus. Kahit na nasa kalagitnaan na siya ng mga tao, kahit nakasama nilang lumalakad, ay hindi nila makilala ang kanyang kadakilaan dahil hindi nila maunawaan yung pinakamahalagang punto na dapat nilang maunawaan tungkol kay Jesus. Siya ang nag-aalis ng kasalanan.
Na-experience ko na at ako aaminin kung ganito minsan ang aking pakiramdam at meron din akong mga kilala na nagpahayag sa akin na ganito din ang kanilang pakiramdam na bagamat sila ay mga mananampalataya at meron silang pag-ibig kay Jesus dahil sa mga alam nila tungkol kay Jesus, kapag binabasa nila ang mga tala ng ebanghelista, ang mga salaysay tungkol kay Jesus ay hindi nila maunawaan si Jesus. Ang nagiging itsura kapag binabasa nila ang paglakad ni Jesus at makita nila, halimbawa, binasa nila ang tala ni Marcos, kung anong kanyang mga ginagawa. Ang isa sa mga unang gagawin doon ni Jesus, siya ay lumalakad, merong lalapit sa kanyang isang ketongin. At bago pagalingin ni Jesus ay sabi, nagalit si Jesus. Nung lumapit yung ketongin, nagalit si Jesus at sabi, sige, pagagalingin na kita. At yung ganitong mga nababasa natin na mga salaysay tungkol sa kay Jesus ay minsan nakakagulo sa atin. Bagamat tayo'y mananampalataya na, bagamat tayo'y may pagkilala na siya ang Panginoon at tagapagligtas natin. Pero mabasa natin at tingnan natin siya ng mukhaan, tulad ng pinapahayag sa atin sa Ebanghelyo, ay hindi natin makita ang kanyang kadakilaan at minsan nagtataka pa tayo, bakit ganito siya magsalita? Bakit ganito siya makitungo sa mga strangers? Bakit niya sinasabihan yung babaeng nakaluod sa kanyang paanan na para siyang aso? Bakit ganito siyang makitungo sa mga tao? Bakit para siyang pikon sa kanyang mga alagad? So ganito ang minsang mga nagiging pagtingin natin habang hindi natin nauunawaan ang pinakamahalagang dapat maunawaan tungkol kay Jesus. At dahil sa ating pag-iisip, ang itsura dapat ng bida sa isang salaysay ay matipuno, malakas, o kaya kung hindi man siya necessarily ang pinakamalakas, mayroong kwento ng kanyang paglago. Tapos makikita natin ang kanyang struggle, at mas nakaka-relate tayo sa kanya. So minsan pa nga, ay kung titingin tayo at maghahanap tayo halimbawa ng propeta, parang mas nakakamangha si Elias. Makakita tayo ng pakikipaglaban sa mga kanyang mga kaaway at si Elias ay tumawag ng apoy para tupukin yung sacrifice ng 150 prophets. Ito naman si Jesus ay pwede niyang gawin sana yun. Sinabi pa ng mga alagad na tatawag ba kami ng apoy? Hindi, wag niyo yan gagawin. So, pinigilan niya. So, parang compared kay Elijah, ito bang si Jesus ay boring? At least sa ating pananaw na ganitong klaseng panukat. Kung i-apply natin yung ating mga expectation na ganito natin hinahanap at ganito ang tingin natin na dapat nating makita kay Jesus, gusto nating makita kay Jesus ay ganitong mga outward glory, outward impressiveness na mas nakikita natin kay Pablo, kay Moises, kay Samson o sa iba pang mga karakter ng Biblia, ay parang ang kulang ng nakukuha natin kay Jesus. At kahit na basahin na natin mismo ang salaysay tungkol sa kanya, ay hindi natin ito nakikita. Nagiging tulad tayo nung mga Pariseo. Yung mga Pariseo na kasama na nila si Jesus, nandun na nakatayong kasama nila pero hindi nila nakikilala. Madami sa mga devotion o pag-aaral tungkol sa talatang ito ay ganun minsan ng refleksyon ay nag-identify sila with John the Baptist. Pag binasa nila ito at sasabihin, pwede nating matutunan kay John the Baptist na kilalanin natin na tayo ay mas mababa kaysa kay Jesus, tayo ay mas mababa kaysa sa Panginoon, tayo maging humble tulad ni John the Baptist. Pero kung titignan natin at susundan natin ang pagsasalaysay nitong manunulat na si John, ang kanyang layunin ay ikaw ay mag-identify doon sa mga Pariseo na hanapin mong ganun ka katulad nilang bulag. Tandaan natin na sa salaysay ni Juan sa kanyang panimula, ang kanyang overview ng kanyang gospel ay na itong si Jesus, the Word who was with God and was God, ay nandun ng kasama ng mundo pero hindi siya nakilala. So ito ang mga karakter na gustong ikwento ni John sa buong kanyang salaysay. Ito si Jesus, the Word, at hindi siya nakikilala ng mundo.
At ito ngayon ay hinahatid sa atin para tayo matuto na makilala si Jesus, magkaroon ng pananampalataya, na makilala kung sino siya. So, sa ating pagbabasa ngayon ng salaysay na ito, ganun din natin tingnan sino ang kapareho natin sa kwentong ito. Tayo ay yung mga Pariseo na nalilito kung ano dapat ang itsura ni Jesus, kung ano dapat ang kanyang maging kadakilanan, ano ang dapat na makita natin sa kanya. At habang yun ang ating ganoon ang ating puso, ganoon tayo maghanap ng Kristo, ay hindi nagiging kamangha-mangha sa atin ang ating Panginoong Jesus. Ang kailangan ay makita natin kung ano yung magbubukas ng kanyang kaluwalhatian. At ito nga yung aking ikalawang punto. Habang hindi natin nakikita na si Jesus ang tagapag-alis ng kasalanan, ay bulag tayo sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit ang aking ikalawang punto, kapag nakita natin na si Jesus ang tagapag-alis ng kasalanan, ay mabubuksan sa atin ang kanyang kaluwalhatian. Makikita natin ng mas maigi ang kanyang kadakilaan. At kapag naunawaan natin na itong Jesus na ito, ang tagapag-alis ng kasalanan, lahat ng kanyang ginagawa ay mas mauunawaan natin na pagkilos ng isang pag-ibig na kamangha-mangha, na hindi natin maunawaan, na ang Diyos na hindi dapat nang lumingon pa o yumuko pa sa mga makasalanan, ay lumalakad kasama ng mga makasalanan, nakikitungo sa kanila, gumagabay sa kanila at naghahayag ng kanyang biyaya sa mga makasalanan. Dito sa ating talata, nakikita natin kung paanong ang pag-unawa na si Jesus ang tagapag-alis ng kasalanan ay magbubukas ng pag-unawa sa kaluwalhatian ni Kristo. At ito ay nangyari kay John the Baptist. Si John the Baptist ay sinugo ng Diyos upang magpatotoo kay Jesus. Ito ang pinaka-layunin ng Diyos, pinaka-purpose ni John the Baptist, bakit siya nagbabaptize. Sinabi mismo yun ni John the Baptist tungkol sa kanyang sarili, I was sent for this purpose. Ganito ako, ito ang dahilan kaya ako nagbabautismo, upang maihayag ko yung susunod sa akin. Ang kanyang at sinabi niya, nagsabi sa talatang 32, nagpatotoo si Juan, si John the Baptist, nakita ko ang Espiritu na bumaba gaya ng isang kalapati mula sa langit at nanatili ito sa kanya. Hindi ko siya nakilala. Ibig niya sabihin doon ay na hindi siya by himself ang nag-recognize, hindi siya ang nag-assign kung sino ang Kristo, o hindi siya nag-assign ng value kay Jesus. Hindi ko siya nakilala. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin. So, yung mismong nagsugo sa kanya ay nagbigay sa kanya ng instruction. Sabi, kung kanino mo makikitang bababa at mananatili ang Espiritu, ay siyang magbabautismo sa inyo sa banal na Espiritu. So siya ay sinugo siya na magbautismo, at alam natin na sa kanyang pagbabautismo dadating din si Jesus, at nung binautismo niya si Jesus ay nasaksihan niya yung banal na Espiritu ay bumaba mula sa langit at nanatili kay Jesus. Ito'y mababasa natin sa mga tala ng pagbabautismo ni Jesus sa Marcos, sa Mateo. Sa dati kong pag-unawa ay nasaksihan ito ng lahat ng nandoon. Ngayon sa aking pagtingin, ito'y si John the Baptist lang ang nakakita. Ito'y pangitain na pinakita sa kanya na yung Espiritu, nung binautismo niya si Jesus, ay nakita niya spiritually na siya lamang na bumaba ang Espiritu kay Jesus. At sa kanya nanatili. At kaya ito'y kanyang ipinapahayag. At makita natin na ito particular ang sinabi mismo ng Diyos sa kanya na kanyang hintayin. Ang kanyang hihintayin na tanda ay na yung Espiritu ay bababa doon sa tao. At ang sinabi sa kanya tungkol doon sa bababaan ng Espiritu ay na siya ang magbabautismo sa inyo sa banal na Espiritu. At sa ganitong paraan ay
sinasabi sa kanya, ikaw na sinusugo kong magbabautismo sa tubig, ay merong makikilala na may gagawing mas dakilang pagbabautismo. At kaya nga, doon sa pagpuna niya sa kabulagan ng mga Pariseo, ang sinasabi niya, nagbabautismo ako sa tubig. Ito lamang ang ginagawa ko, hanggang tubig lang ang aking bautismo. Ngunit kasama ninyong nakatayo sa inyong, nakatayong kasama ninyo ay hindi nyo nakikilala. At dito hindi pa niya sinabi kung ano ang sinabi sa kanya ng Diyos. Pero makikita nga natin na ito ang kanyang nakikitang limitasyon niya. Dito siya naiiba kay Jesus. Hanggang dito lang ako, taga-bautismo lang ako sa tubig. At may dadating na magbabautismo sa Espiritu. At yung pagbabautismo na ginagawa niya, nakikita niya isang seremonya ng paglilinis, isang picture ng paglilinis. Pero nung sinabi sa kanya na merong magbabautismo sa Espiritu, naunawaan niya ito ang totoong maglilinis hanggang sa kalooban. Hindi lamang panlabas na tubig ang paglilinis, kundi espiritual na paglilinis. At kaya nga, nung pagpapakilala niya, nung lumabas si Jesus na nabasa natin sa talatang 29, ay hindi ang sinabi niya, ito yung sinabi sa akin na magbabautismo sa atin sa banal na Espiritu. Hindi rin ganun ang kanyang pinahayag tungkol kay Jesus. Kundi pinaliwanag niya na kung anong ibig sabihin nun. Pinaliwanag niya kung ano yung nag-iiba kay Jesus, kung ano yung naiiba sa kanya, kung bakit higit siya kaysa kay John the Baptist, at bakit ang kanyang pagbabautismo ay higit kaysa kay John the Baptist. Dahil siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. At ito ay ina-identify ngayon ni John the Baptist that it is the distinctive glory of Jesus that He is the remover of sins. Kung lahat ng iba hanggang kay John the Baptist ay tagapagturo lamang tungkol sa pag-aalis ng kasalanan, itong si Jesus ang mag-aalis, siya ang nag-aalis ng kasalanan. At ito ang nag-iiba sa kanya sa lahat ng ibang nauna sa kanya. Ito ang nag-iiba kay Jesus, kay John the Baptist. At kaya kay John the Baptist mismo, kahit na si Jesus ay kinilala siya bilang the greatest of all that is born of women, ay sinabi ni John the Baptist, ay hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng kanyang sandalyas. Dahil itong inilamang niya sa akin, itong hindi abot ng assignment para sa akin. Ang hindi pinapagawa sa akin ay sa kanya nakaatang at siya lamang ang makakagawa. Siya ang tagapag-alis ng kasalanan. At kapag ito ang ating naunawaan na siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, saka ngayon mabubuksan sa atin na maunawaan kung sino si Jesus at ano ang napakadakila tungkol sa Kanya. Isa nga sa mga marami sa mga salaysay na makikita natin kay Jesus ay ang Kanyang paggawa ng maraming mga himala. Nakikita natin siya na gumagawa ng he turns water into wine. Ito yung unang gagawin dito. At ano naman ang nagawa nito? Hindi ba, ito nga ay controversial pa na himala na ginawa ng Diyos. Bakit na ginawa ni Jesus? Bakit siya tumulong na magpalasing ng mga tao? At sa isang party, ayun nga ay lasing na yung mga tao. Kaya naubos na yung alak. At itong si Jesus ay nagdagdag pa ng alak. At nagpakita ng kanyang taglay na kapangyarihan na kahit ang tubig ay kaya niyang gawin sa utusan lamang na ito ay maging alak. At marami sa mga pagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus ay na mga ganung kababalaghan na nagpapakita ng kanyang kakaibang kapangyarihan. Siya ay lumalakad sa tubig, nagpapatigil ng bagyo, bumubuhay ng patay. Ito ang mga makikita nating kapangyarihan ni Jesus. At doon sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, minsan ay nahihinto tayo na yun na yung ating ikamamangha. Na sasabihin lamang natin o tignan natin, ito ang ating Panginoon. Kaya niyang utusan itong bagyo, kaya niyang tigilan itong hangin. Kinakausap lamang niya ang isang puno, ito ay nag-wilt, kaya niyang gumawa ng alak mula sa tubig. At para bang
natitigil lamang tayo na purihin ang kanyang kakaibang kakayahan. At muli, natitigil tayo sa ganitong klaseng panukat na ang tinitingnan natin ay yung panlabas na kakayahan, yung kamanghamanghang mga paggawa, doon tayo lamang tumitigil. Ngunit kung titingnan nga natin ang lahat ng ito ay nasaksihan na maging ng Israel na itinakwil siya. Habang lumalakad siya sa mundo, nakita nila ito, ngunit hindi sila napunta sa pananampalataya, hindi sila nagkaroon ng pag-ibig sa Kanya dahil hindi nila naunawaan yung pinakamahalagang punto na si Jesus ang tagapag-alis ng kasalanan. At isipin natin kung anong mag-iiba. Kung naunawaan natin ngayon na itong Jesus na ito na nagpapatigil ng bagyo ang nag-alis ng kasalanan ko, hindi ba mas nakakatulong sa atin na magkaroon ng kaligayahan doon sa ating kaligtasan, na napakamakapangyarihan ng ating Panginoon na gagabay sa atin sa ating buong buhay, at anumang bagyo ang ating daanan, ito ay kayang pigilan ng Panginoon na sa kanyang kapangyarihan, at tayo ngayon ay may mas matibay na katiyakan sa ating kaligtasan. At kung siya ay naglalayon na alisin ang ating kasalanan, ang pinakamabigat nating pasanin, ay hindi ito makakaubra na tulad ng bagyo ay sasabihan lang ng Panginoon, kaya niya itong pigilan. Ito ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya't mas lalo tayong nagkakaroon ng pagkamangha sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kadakilaan, kapag nabuksan na natin ang pag-unawa na siya ang nag-aalis ng kasalanan. Ito nga ang pahayag ni Pablo tungkol sa mga Pariseo sa 2 Corinthians chapter 3, na sila ay nagbabasa daw linggo-linggo, every Sabbath, ng lumang tipan. Ngunit kahit habang every week binabasa sa kanila ang lumang tipan, ay sila'y bulag na hindi nakikita ang kaluwalhatian ni Kristo. At sabi, dahil ito'y maaalis lamang yung tabing if they turn to the Lord. Kung sila ay pumunta kay Hesus Kristo. Pero sa kanila ay nakatuon sila kay Moises, nakatuon sila doon sa lumang tipan, at hindi sila makaalis doon sa outward glory of the Old Testament. Pero ang pagdating sa 2 Corinthians 4, sinasabi kung ano yung particular turning point para ikaw ay magkaroon ng liwanag na makita. Ang sabi ay na ang kapangyarihan ng Diyos na nagsabing magliwanag ang ilaw sa kadiliman ay siyang nagningning sa ating puso upang makita ang liwanag ng ebanghelyo, ng biyaya ng Diyos sa muka ni Hesus Kristo. At ito ang pinaka dapat nating maunawaan, pinakamahalagang ating maunawaan tungkol kay Jesus, na siya ang tagapag-alis ng kasalanan. Kapag nakita na natin yun, dito natin mauunawaan, dito natin mas makikita ang kanyang mga gawa. Yung mga nakakagulo sa atin na pakikitungo ni Jesus. Kung tatandaan natin na kung titingnan lamang natin ito sa isang perspective na itong si Jesus ang mag-aalis ng kasalanan nitong kanyang kausap. Lagi mo lang ilagay ang frame na iyon. Itong si Jesus na nagpapagalit sa kanyang mga alagad ay mag-aalis ng kanilang kasalanan. Itong si Jesus na tinatakwil ng kanyang mga alagad ang nag-aalis ng kanilang kasalanan. At sa lahat ngayon ng makikita natin sa Ebanghelyo, kapag nakita natin iyon tungkol sa Kanya, mas nauunawaan natin ito nga isang maluwalhating Panginoon at tagapagligtas na karapat-dapat para sa ating pag-ibig. At kaya nga ang lahat ng ito, ang nais kong ating mapulot dito ay na tayo ay magkaroon ng ganitong puso na ang hinahanap sa ating Panginoon, na ang kinamamangha sa ating Panginoong Hesus ay na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Tulad ng panawagan ni John the Baptist, behold, ito ang tingnan natin at ito, ganito natin siyang pagmasdan bilang ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. At habang tayo ay nakatingin sa Kanya at pinagninilay-nilayan natin na itong Panginoon na ito, na siguro hindi ko pa maunawaan, siya ang mag-aalis ng ating kasalanan. At ito ay
unti-unting magbubukas sa atin na napakadakila ng kanyang pag-ibig na nakatingin pa siya sa akin. Napakadakila ng kanyang pag-ibig na ginawa niya ang lahat ng ito nung siya'y namuhay sa lupa. Napakadakila ng kanyang pag-ibig na siya'y may pasyensya sa akin na makitungo pa sa akin. Kung makilala natin ito bilang kanyang kakaiba, natatanging kaluwalhatian, doon natin unti-unting mas mauunawaan ang kaluwalhatian ni Jesus. Ang ating Panginoon ay nag-aalis ng kasalanan at minsan tayo ay nakukontento sa mga pangangaral na namumuna lamang ng kasalanan. Noong panahon ng bago umusbong ang reformasyon dito sa ating bansa, ay ang mga naging uso ay yung mega churches at yun ang mga lumaki, yun ang kumalat na pananampalataya na protestante sa ating bansa. At ito din ang kumalat na pananampalataya around the world. At ang reaksyon ng mga reformed ay na dahil ang nakikita nila sa pangangaral ng mga mega churches ay mababaw at nakikita nila yung pangangaral na ito ay kulang sa lalim, ay ang nakita nilang kailangang laliman ay magdagdag ng pamumunan ng kasalanan. At yung pagtuturo at pagdidiin na ang mga tao ay makasalanan. At ito ay tama. Tama na idiin ang pagkamakasalanan ng tao. Tama na idiin ang sangkatauhan na lahat sila ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. At noong panahon na natatakot ang mga mangangaral na idiin ng mga tao na sila'y nasa hatol ng Diyos, ito nga ay isang matinding pagkukulang sa kanilang pangangaral. Pero ngayon naman, maging sa mga reformed ay minsan natitigil na nandun na lamang na ang diin lamang ay ituro sa mga tao na sila'y mga makasalanan. At nangyari nga, sabi ng isang historian, na ang mga tao ay nagkaroon ng pagtingin na pati sa mga reformed churches na dito nila naunawaan that they've been to church, na sila ay na-bless kapag sila ay napagalitan ng pastor. Ito ang nagiging kanilang pag-unawa na ganito tayo pinagpapala ng Panginoon pag ipaalala sa atin ang ating kasalanan. At totoo na kasama ito sa pagpapala ng Panginoon, kasama sa kasangkapan ng biyaya ang batas ng Diyos na naghahayag sa atin ng kasalanan. Ngunit, ang sinasabi nga sa atin ni Juan, simula pa nung una, ay hindi diyan natitigil ang paghahayag ng salita ng Diyos. Dahil ang law came through Moses, at ito ay hanggang doon lamang na yung batas na ihayag na sa pamamagitan ni Moises, at ang kakaiba na naihayag kay Jesus ay grace and truth, yung biyaya. Ito yung hindi inaabot, at ito naman yung nangyaring nagkulang na para bang kailangan ay pagalitan lamang ang mga tao sa kanilang kasalanan at hindi dumating doon sa pagbibigay din ng ebanghelyo. At ito nga ay hindi na bawasan natin yung pagdidiin sa kasalanan, kundi tayo ay magkaroon ng pagtaas pa ng ating requirement sa ating mga mangangaral, na hindi sila tumigil doon sa pamumunan ng kasalanan, kundi dalhin tayo doon sa nag-aalis ng kasalanan. Dahil yun yung tunay na pananampalataya, hindi lamang na maunawaan kami ay makasalanan, kundi kaming mga makasalanan na napakagrabe ng aming kasalanan, ang yaman ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ay maliligtas sa pananampalataya. Yun yung ebanghelyo na higit pa, na kailangan pang ilalim ng ating pangangaral. Si Jesus ay hindi lamang namumuna ng kasalanan, at si Jesus ay hindi lamang nagtuturo ng kabutihan. Minsan nga ay pwedeng nakukontento tayo na si Jesus ay tingnan lamang natin bilang tagapagturo ng kung ano ang mabuti, kung ano ang tamang gawin, at nakukontento na tayong kilalanin lamang siya bilang isang mabuting guro. Ngunit sa pagpapakilala
ng mga ebanghelista tungkol kay Jesus ay hindi nga nila actually ganun ka nilalahad ang madaming pagtuturo ni Jesus. Ang gusto nilang ipakilala tungkol kay Jesus ay na siya ang mag-aalis ng inyong kasalanan. Siya ang dapat niyong sampalatayanan na mag-alis ng inyong kasalanan. Kaya't sa ating pagtingin kay Jesus at sa ating pangpatuloy na pag-aaral ng Ebanghelyo ni Juan, ay ito nga ang hanapin natin. Ito ang patuloy nating tingnan na sa lahat ng enkwentro natin sa pagkilos ni Jesus. Tingnan natin siya na nag-aalis ng ating kasalanan nang sa gayon ay mas maging malinaw sa atin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon na ito sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang pakikipag-usap, sa lahat ng kanyang mga pagtuturo, ay makita natin siyang tagapag-alis ng ating kasalanan at maunawaan natin napakadakila nga ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita. Kami nga, Panginoon, ay mga naghahangad na palaging lumago pa sa aming pananampalataya, palaging lumalim pa sa aming pag-unawa sa iyong biyaya, madagdagan ang aming pasigasig sa pagsunod sa iyong mga kautusan, madagdagan ang aming mga gawa para sa iyong kaharian. At minsan, Panginoon, ay nakakalimot kami na ang lahat ng ito ay magmumula lamang sa iyo bilang bukal ng lahat ng pagpapala. Kaya dalangin nga namin, Panginoon, na patuloy mong ipamukha sa amin. Kami nga ay lubhang makasalanan. Ito ang pinaka mabigat naming problema. Ito ang pinakakailangang maalis sa amin. At ang kailangan naming hanapin ay hindi lamang tagapunan ng kasalanan, hindi lamang tagapagturo ng kabutihan, o hindi lamang mga nagtataglay ng kapangyarihan na nakamamangha, kundi ang pinakakailangan namin bilang mga makasalanan ay ang mag-aalis ng aming kasamaan. At tulungan niyo kami, Panginoon, na laging maunawaan ito tungkol sa aming sarili, na ito ang aming pangangailangan, nang sa gayon makita namin na si Jesus ang aming pinakakaaliwan, na siya ang pinakasukdulan ng aming kaligayahan, na kung sa Kanya kami titingin, ay matatagpuan namin ang tunay na kapahingahan. Kaya dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong kasangkapanin ang lahat ng aming gagawin, ang buong araw na ito na kami magnilay-nilay sa iyong salita, ang lahat pa ng aming tatanggapin sa pamamagitan ng inyong iglesia ay makatulong na mas magliwanag sa amin ang iyong biyaya sa mukha ni Hesukristo. Kung aming dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen.